Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Luca. Noong panahon ngayon, tumundig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, ang pautoy na uri naming nanununsor sa aming kababayan na maghimaksik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Sesa. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari, at tingnong siya Pilatos. Ito ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at mga tao, wala po makitang kasalanan sa tao ito. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo po kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Lamot ika-12 ng tanghali, nagdilim ang buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang mga araw at ang tabing ng templo ay lakunit sa gitna. Simigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang tao ito, sabi niya. Ang nangyayaring ito'y napita ng lahat ng taong nagkakatikon at nagmamasid at tumuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Masasabi ko na ang takbo ng buhay noon ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa ngayon. Noong araw ay ang mainstream media ang tinanggagalingan ng informasyon at pinapaniwala ng tao. Ngayon ay meron ng social media na nagbibigay din ng sari-saring informasyon. Dito rin lumalabas ang mga maling informasyon o fake news, mga scammers, mga natusubsol, mga nagmusika, at iba't ibang pasimukalian. Nagiging sandiri ito ng pagkakahati-hati sa atin. Ngunit sa ating pagbasa ay uso na rin pala noon ang fake news o kasimukalian para sa sariling interes lamang upang manatili ang mga matatanda ng bayan at mga eskriba sa kanilang katatayuan sa lipunan. Dahil dito ay naparusahan ng kamatayan sa krus ang Panginoong Hesus, bagamat di totoo ang mga paratal sa Kanya. Tinanggap ng Panginoon ang lahat ng mahirap tanda ng pagmamahal ng Diyos Ama at maligtas tayo sa kasalanan. Sa ating pagninilay, ngayon araw na ito ay hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng puso makanuri upang mamuhay tayo sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan nang hindi tayo mawalay sa Kanya. Nawa, bago tayo sa pananampalataya at palakasin niya tayo sa pagsunod sa Kanyang sapagkat si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at buhay upang makapiling natin ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa pagkakalob mo sa akin ng lakas na kaisipan upang masuri ang tama at mali. Sana ibigyan mo pa ako ng ubahing lakas na isip at katawan at pangunawa upang makayano ko ang darating mga pagsubok sa aking buhay at magampala ko ang kabigan ko sa simbahan at sa pamayanan. Amen.